Easter a harder. Kusang namutawi sa kanyang lalamunan habang humahaplos ang isang kamay sa dibdib ng binata, ang isang kamay ay kamakapit sa kobre kama. I'm coming. Halinghing ni Timothy at lalo bumilis ang pagkadyot na para bang may humahabol na kabayo dito. Ah shit, Timothy, hindi pa ako maaring magbuntis. Paalala niya sa binata. Fuck, I can't withdraw, honey. Please, halod hindi niya mahug ang sarili at ramdam niyang ilang sandali na lang ay sasabog na init sa katawan niya. Napamura sa isipan si Janina at parang narinig na niya ang ganitong senaryo noon. Para bang ganito din ang pakiusap ng lalaking nakabuntis sa kanya noon. Dahil sa kalasingan noon ay hindi niya alam kung panaginip lang ba na nakikiusap ang binata na sa loob niya iputok ang katas nito. Kita niya sa mukha ni Timothy na sinusubukan nitong kontrolin ang sarili, ngunit nahihirapan. Ramdam niya rin sa kaloob-looban niya ang paninigas at pintig ng bawat ugat sa shaft nito. Mahigpit na hiyakap ni Timothy ang dalaga at isinubsob ang mukha sa pagitan ng balikat at liig nito bago napaungol ng mahaba. Napaungol na lang din siya at hindi rin magawang itulak ang binata nang manginig na ito sa ibabaw niya. Hindi niya rin napigilan ang sarili na sabayan ang pagsaboy ng init ng likido nito sa sinapupunan niya. Ah shit, ang sarap. Napagingala si Timothy at ibinaon pa lalo ang shaft sa pagkababae ng dalaga nang bumalot ang init na likidong pinakawalan na rin ng dalaga. Pakiramdam ni Janina at sandaling nawala siya sa ulirat at narating niya ang ikapitong langit kasama ang binata. Grabe, kakaibang mind-blowing ang naranasan niya. Well, lasing kasi siya sa unang experience, kaya parang first time niya ito at hindi siya nagsisi. I love you, anas ni Timothy habang nanatiling nakayakap sa itaas ng dalaga. Parang may mainit na palad ang humnaplos sa puso niya pagkarinig sa sinabi ni Timothy. You love me? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata habang hinahaplos ang buhok nito. Parang bata kasi itong nakadapat na sa dibdib niya. It said, marahang tumango si Timothy at hinalikan sa lig-arm dalaga bago nag-anat ng mukha. Will you marry me? Natatawang hinampas niya ng marahan sa balikat ang binata dahil sa biglaang pag-amin at ngayon ay nag-propose na. Kasal agad, hindi ka naman nagmamadali? Biro niya sa binata at ang seryoso nito. Alam kong mabilis pero maniwala ka at sa hindi ay mahal na kita. Ikaw ang kauna-unahang babaeng nagpatibok sa puso ko. Malungkot nang umiti si Janina kahit masaya ang puso niya. Nalulungkot siya nang maisip na iba ang motibo niya sa pakipaglapit sa binata. Hindi niya akalaing mahulog agad ang loob nito sa kanya. Ganoon din naman siya pero nangingibabaw ang nais ng puso niya, ang makapaghiganti. Pero wala siyang kasalanan at si Jonah lang ay dapat singilin. Pangatwiran ng isang bahagi ng isipan ni Janina. Kung ano man ang bumabagabag sa isipan mo ay tutulungan kita. Bigyan mo akong ng ilang araw upang mahanap ang doktor na sinasabi mo. Pangumbinsi ni Timothy sa dalaga na pakurap si Janina nang marinig ang binata dahil sandaling nalunod siya sa sariling isipan. Hinaplos niya ang pisngi nito at mumiti. Thank you. Kung kambal man ang nailuwal mo noon ay pinapangako kong mahanap natin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nakikita. Naluluhang sinalubong niya ang mga mata ng binata. Ramdam niya ang apektado ito sa isa pa niyang anak na nawawala. Para bang ito ang ama ng anak niya. Inayos ni Timothy ang pagkahiga ng dalaga at binihisan ito. Magpahinga ka na at narito lang ako. Baka hanapin ka ni Trix. Bigla siyang nag-alala sa bata at gabi na. Don't worry at alam niyang kasama kita ngayon. Kasama niya si ate sa room at baka tulog na sa mga oras na ito. Can you call your sister? Pakiusap niya sa binata. Napangiti si Timothy at natuwa dahil tunay na nag-aalala sa anak nila ang dalaga. Pinagbigyan na niya ito upang hindi na mag-alala pa. Napangiti si Minche nang makitang magkasama ang kapatid at tunay na ina ni Trix. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po, pasensya na at kayo dapat ang inaalagaan ni Timothy ngayon. Huwag mong isipin iyan, masaya ako at nagkakamabutihan na kayo ng kapatid ko. Si Trix naman ay huwag mong alalahanin at natutulog na siya. Ipinakita niya sa kamera ang katabing pamangkin na tulog na. Napangiti si Janina nang masilayan ang maamong mukha ng ban ewan ba niya pero nawawala ang lungkot niya kapag napagmasdan ito. Habang tumatagal ay napapansin niya ang similarity nito kay Marian. Okay ka na ba at nakita mo ang anak natin?
Masuyong hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. Napalabi si Janina at nakita ng kapatid nito ang ginagawa sa kanya mula sa kamera. Pero masaya siya at tinuturing na ni Timothy na siya ang ina ni Trix. Alright, good night na at mukhang may kailangan pa kayong pag-usapan. Nakangiting paalam ni Minche sa dalaga. Nahiyang tumango si Janina sa kapatid ni Timothy. Baka isipin nitong ang bilis niyang bumigay sa kapatid nito, gagamit lang ako ng banyo. Paalam ni Timothy. Nawangiting tumango siya sa binata saka sumabdak sa headboard. Pagkatayo ni Timothy ay napatingin siya sa parang bookshelf. Sa baba niyon ay may maliit na table at may mga nakapatong na cosmetics at kung ano pa. Pero ang nakaagaw talaga sa pansin niya ay ang picture frame ni Janina at may kasamang bata. Napatingin si Janina sa isang tabi kung saan nakatanaw ang binata. She's the adopted daughter. Tukoy niya kay Marian na nasa larawan. Mabilis na nilapitan ni Timothy ang larawan upang imalinaw na makita ang mukha ng bata. Parang buhay na nakipagtitigan ang mga mata nito sa kanya. Sumikdo ang dibdib niya habang hinahaplos ang pisngi ng bata na nasa larawan. Napangiti si Janina nang mapansin ang pagkamangha ng binata habang nakatitig sa larawan ng anak niya. She's pretty like me. Nakangiting nilingon niya ang dalaga at tumango bilang pagsang-ayon. Naipilig niya ang ulo at mukhang naapektuhan na rin ang mga mata niya dahil sa kaalamang maaring may kakambal si Brix. Ibinalik na niya ang larawan saka tumuloy sa banyo. Pagbalik niya sa silid ay tulog na ang dalaga. Tinabihan niya ito at pinaunan ang ulo sa kanyang braso. Kinabukasan, nagising si Janina na masama ang pakiramdam. Mabigat ang ulo niya at masakit ang katawan. Mukhang nasobrahan siya kagabi dahil sa ginawa nila ng binata. Good morning. Gulat na napatingin siya sa binatang pumasok sa silid at naka-apron pa ito. Ang bango ng dala nitong pagkain at mukhang ito mismo ang nagluto niyon. Drink this soup upang makainom ka muna ng gamot, ani Timothy sa kasinalat ang pisngi ng dalaga. Nagising siya kanina dahil ramdam niyang mainit ang dalaga. Anong oras na? Dahan-dahan siyang bumangom at inalalayan siya ng binata. Sa kanya lang napansin na mayroon basang towel na nakalagay sa noo niya. 6 na ng umaga. Sorry at nagkasakit ka dahil sa ginawa ko, inirapan niya ang binata at pinaalala pa ang nangyari kagabi. Nakatulog ka ba ng maayos? Inilapit niya muna ang pagkain sa dalaga bago sumagot. Yes, maaga lang ako nagising at gusto kitang ipagluto ng almusal. Thank you. Humilig siya sa balikat ng binata nang umupo ito sa tabi niya. Huwag ka na munang pumasok at samahan na rin kita sa doktor upang matingnan ka. Huwag na, papahinga lang ako at maging okay na. Napabuntong hininga si Timothy sa kasinubuan ng pagkain ang dalaga. Maari ko bang makilala ang anak mo? Jitset, huwag sa ngayon dahil wala siyang ideya patungkol sa iyo. Nadismaya si Timothy pero hindi niya ipinakita iyon sa dalaga. Alright, kung ano ang gusto mo ay sundin ko. Baka na importante kang gawin sa opisina, okay lang akong iwan mo dito. No, kailangan kitang alagaan ngayon. Ako ang boss kaya huwag mo isipin ang trabaho ko. Hindi na siya nakipagtalo pa sa binata at hinayaan ito sa gustong gawin. Matapos niyang kumain ay binuhat siya at dinala sa banyo. Kulang na lang ay ito rin ang mag-brush sa teeth niya at hilamos sa mukha niya. Umalis lang ito sa loob ng banyo nang kailangan niya gumamit ng banyo. Mabilis siya nag-half bath upang kahit papaano ay guminhawa ang pakiramdam niya. Paglabas niya ay abala ang binata sa harap ng laptop nito. Mabilis na nilapitan ni Timothy ang dalaga ay hinalikan sa noo, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na ako, medyo inaantok lang. Mabilis niyang binuhat ang dalaga at dinala sa kama upang makiga. Sleep well, paggising mo ay nandito lang ako. Yumakap siya sa baywang ng binata. Ang saya niya at ganito pala ang pakiramdam ng mayroon magmamahal at alaga. Totoong inaantok pa siya dahil bukod sa masama ang pakiramdam ay late na rin silang nakatlog kagabi ni Timothy. Mabilis na kinansela ni Timothy ang tawag ni Jonah nang tumunog ang cellphone niya. Ayaw niyang magising ang dalaga dahil sa ingay niyon. Inis na naibato ni Jonah ang una sa sahig nang naputol muli ang tawag niya kay Timothy. Panglimang dayal na niya iyon at ayaw sagutin ng binata ang tawag niya. Ngayon niya lang napag-alaman na hindi ito umuwi kagabi. Kumukulo ang dugo niya dahil sa galit sa isiping si Janina ang kasama nito kagabi.
Mabilis niyang tinawagan si Paul at kailangan na nilang magmadali sa pagsagawa sa kanilang plano. Bumangon na si Timothy nang makitang mahimbing na ang tulog ng dalaga. Maingat niyang ipinalit ang malambot na unan sa braso niya kung saan nakaunan kanina si Janina. Napangiti siyang mapagmasdan ang maamo at magandang mukha ng dalaga. Masasabi niyang dito namana ni Trix ang labi kung walang binago ang dalaga sa sarili nito. Maingat niyang hinalikan ito sa noo bago bumaba sa kama. Kinuha niya ang laptop at binuksan iyon bago umupo sa isang upuan. Ilang sandali pa at tumunog ang cellphone niya, agad niyang sinagot nang makita ang name ng caller. Sir, natagpuan ko na po ang taong pinahahanap ninyo at hawak ko na rin. Napatayo si Timothy at napangiti pero nakakuyom ang kaliwang kamay. Good, huwag hayaang makawala. Okay po, send ko sa inyo ang location, tumamgo si Timothy kahit hindi nakikita ng kausap na nasa kabilang linya. Pagkababa sa tawag ay si Jezabel naman ang tinawagan niya. Ano ang kailangan mo sa asawa ko? Aruganting tanong ni Tyrone mula sa kabilang linya. Inis na inagaw ni Jezabel ang cellphone mula sa asawa at nangilam na naman dahil mukhang nagsiselos. Babe, dapat sa akin siya tumatawag at hindi sa iyo reklamno ni Tyrone sa asawa. Napamura si Timothy sa isipan nang marinig ang reklamo ni Tyrone. Jerk, kailangan ko ang tulong ng asawa mo kaya siya ang tinawagan ko. Angil niya sa kaibigan pero sa mahinang tinig lamang at baka magising si Janina. Pinandilatan ni Jezabel ang mga mata ang asawa, kaya bigla na itong nanahimik. Pasensya ka na sa asawa ko. May problema ba? Makisuyo sana kung pwedeng samahan mo muna si Janina dito at kailangan kong umalis. May nangyari bang masama sa idol ko? Naibulalas ni Jezabel at nag-alala. May kaunting sakit lang at natutulog siya ngayon. Ayaw ko siyang naiwang mag-isa dito ngayon. Alright, on the way na kami. Si Tyrone na ang sumagot sa kaibigan at hinapit sa baywang ang asawa. Hinayaan na ni Jezabel na sumama ang asawa at wala namang importanteng trabaho sa opisina. Huminga ng malalim si Timothy habang isinasara na ang laptop. Wala pang 30 minutes ay dumating na ang mag-asawa. Kailangan pa ba kitang samahan? Tanong ni Tyrone kay Timothy. Huwag na, mas nakabubuting may lalaki silang kasama dito. Ikaw na muna ang bahala dito at kailangan kong tapusin na itong lakad ko ngayon. Tinanguan ni Tyrone ang kaibigan. Naikwento na nito sa kanya ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ngayon si Janina. Noon una akala niya ay nagbibiro lang ang kaibigan. Sumama siya sa asawa kasi nag-alala siya na baka may biglang manugod kay Janina at madamay ang asawa niya. Sinilip muna ni Timothy ang dalaga sa silid at tiningnan kung tulog pa rin. Saka lang siya umalis at ipinagkatiwala ito kina Tyrone. Nang makita ni Paul na unalis na si Timothy ay napangisi siya. Kanina pa siya roon sa kabilang kalsada na nagmamatsyag at alam niyang naiwan si Janina sa pad nito. Dala ang bulaklak ay pumasok siya sa building. Nagkatinginan sina Tyrone at Jezabel nang may kumatok sa pinto. Ako na ang magbubukas. Mabilis na tumayo si Jezabel dahil may kausap ang asawa sa cellphone. Nang makita mula sa maliit na butas sa pinto ang taong may dalang bulaklak ay pinagbuksan niya ito. Pagbukas niya ng pinto ay mukhang nagulat ang lalaki pagkakita sa kanya at tiningnan pa ang itaas ng pinto. Nangunot ang noo ni Paul nang nakitang tama naman ang pintong kinatukan. Pero hindi niya kilala ang babaeng nasa harapan ngayon at lalong hindi niya alam na may ibang tao sa bahay ni Janina. Si Janina ba ang hinahanap mo? Tanong ni Jezabel sa lalaki. Ngumiti si Paul at tumango. Mukhang mahina din ang babaeng kaharap at bata kaya okay lang, kaibigan niya ako at manliligaw na rin. Nagpakilala na siya sa babae. Nguniti si Jezabel sa lalaki. Tulog pa ang kaibigan ko at masama ang pakiramdam. Hintayin ko na lang ang paggising niya, ani Paul at pumasok na sa loob kahit hindi pa pinapapasok ng babae. Hindi nagustuhan ni Tyrone ang biglang pagpasok ng lalaki at kamuntik pa nitong masagi ang asawa niya. Natigilan si Paul nang makita ang isang lalaking nakaupo sa sala. Ang akala niya ay babae lang ang kasama roon ni Janina. Biglang nabura ang ngiti sa labi niya nang masalubong ang matalim na tingin ng lalaki. Bakit may lalaki dito? Ano ang problema kung narito ako? Aruganting tanong ni Tyrone sa lalaki. Sandaling napipilan si Paul at hindi makatagal sa pakipagtitigan sa lalaki. Hindi magandang may lalaki dito lalo na at puro babae ang narito. So bakit narito ka?
Naikuyom ni Paul ang kanang kamay dahil sa papilusupong sagot ng lalaki sa kanya. Kaibigan niya ako at bawal na ba siyang makipagkaibigan sa lalaki dahil nariyan ka? Nang uyam na putol ni Tyrone sa pagsasalita ng lalaki. Ngayon lang niya ito nakita pero malakas ang kutob niya na ito ang tinutukoy ni Timothy na hindi dapat pagkatiwalaan. Excuse me, asawa ko siya at pareho kaming kaibigan ni Janina. Sa amin din siya ipinagkatiwala ni Timothy, kaya wala kang karapatang questionin kung bakit narito ang asawa ko, mataray na sita ni Jezabel sa lalaki. Nakahinga ng maluwag si Paul at asawa naman pala ng babae ang lalaking naroon. Pasensya na at nagselos agad ako, umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone habang mataman na pinagmamasdan ang lalaki. Kung si Tyrone ang nakaharap nito ngayon ay tiyak na nasuntok na ito. Baka may iba pa kayong lakad. Pwede na kayong umalis at ako na ang magbabantay kay Janina. Pumalatak si Tyrone at tumayo. Pare, hindi ako pinanganak kahapon para bilhin iyang pagmamagandang loob mo. Napatiim bagang si Paul at nakilagsukatan ng tingin sa lalaki. Ngayon niya lang napansin na naka-business suit ang lalaki. Mukhang katulad ito ni Timothy na negosyante rin at sihi ng kumpanya. Ikaw dapat ang umalis, kuya at hindi kami ng asawa ko. Sorry pero hindi ka namin kilala para ipagkatiwala ang maisakit kong kaibigan. Pagtataray ni Jezabel sa lalaki. Ngayon pa lang ay hindi niya ito gusto para kay Janina. Pabagsak na binitiwan ni Paul ang bulaklak na dala saka walang paalam na umalis na. Mabuti na lang at tulog pa si Janina, kaya hindi siya lalo napapahiya sa harapan ng ibing tao. Tama lang paglabas nita sa building nang tumawag ang asawa ng pinsan niya. Paul, nakakausap mo ba ang tito mo? Nangunot ang noo ni Paul, bakit sa akin ninyo siya hinahanap? Alam mong distansya na kami sa isa't isa, maraming taon na ang nakaraan. Iritable niyang tugon sa ginang. Pasensya na at ikaw na lang ang huli kong napagtarnungang dahil kagabi pa siya nawawala. Biglang kinabahan si Paul, baka naman may babae at doon umuwi. Wala siyang babae at sigurado akong may hindi magandang nangyari sa kanya, dahil may nakapagsabi sa akin na mailalaking nagtatanong kahapon at hinahanap ang tivuhin mo. Dunoble ang kabang nadarama ni Paul sa narinig. Biglang pumasok sa isipan niya na baka may kinalaman ito sa ginawa niyang pagpaalam kay Janina tungkol sa kambal na bata. Ipapahanap ko na rin siya. Kapag may balita sa kanya ay tawagan niyo rin agad ako. Pagkababa sa tawag ay napaisip si Paul. Ang pinsan niyang doktor ay hindi bihasa sa larangan ng medisina. May nagawa ito at iyon ginamit niyang pang-blackmail noon sa Ginoo upang tulungan siyang isagawa ang hindi maganda noon kay Janina. Ngayon ay may sarili na itong klinik sa probinsya upang hindi na rin maungkat ang ginawa nila noon. Siya pa ang may nagpatayo sa klinik nito noon sa tulong ng pera na nakuha nila kay Timothy inis na naihampas ni Paul ang palad sa manibela. Ang balak noon ay anak niya ang napunta sa pangangalaga ni Timothy. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang bata dahil sa komplikasyon. Pinaaga kasi nila ang labas ng bata sa kagustuhang ipalit nga sa anak ni Janina. Naisip niyang tawagan si Jonah at kailangan din itong malanan upang makapaghanda at isip ng paraan. Bakit sobra kang nag-aalala? Walang alam si Timothy. Hindi rin alam ni Janina kung sino ang nakabuntis sa kanya, kaya malabo iyang naisip mong maaring tinutulungan niya si Janina. Isa pa ay ayaw umamin ang babaeng iyon na siya si Janine. Pagalit na angil ni Jonah kay Paul. Maniguro ka, manmanan no ang bawta galaw ng lalaking iyon, lalo na at nagkamabutihan na sila ni Janina, pagalit ding angil ni Paul sa dalaga. Napabuga ng hangin sa bibig si Jonah at naiinis na bumaba na sa sasakyan. Gusto niya sanang maglibang ngayon at mag-shopping ngunit ito naman ang balita ni Paul. Hindi rin ito nalapitan si Janina at may ibang bantay. Biglang natigilan si Jonah pagkaalala na bantay si Janina. Mukhang may punto si Paul na bigla niyang ikinabahala. Sino ka? At ano ang kailangan ninyo sa akin? Kabadong tanong ni Dennis sa lalaking bagong pasok. Matipid na umiti si Timothy sa lalaki at umupo sa harapan nito. Relax, may kailangan lang akong alamin mula sa iyo, Dorothy. Lalong kinabahan si Dennis at alam ng lalaki na doktor siya. Ngayon niya lang ito nakita o nakaharap. Sa tingin niya rin ay hindi ito ordinaryong mamayan lamang. Inilabas ni Timothy ang larawan ni Janine at ipinakita sa lalaki. Do you know her? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Dennis at matigas na hulaan niya kung ano na umiling.
Wala pa man ay ang kailangan sa kanya ng lalaki. Ang akala niya ay maibaon na sa hukay ang ginawa niya noon at walang magtangkang alamin ang katotohanan. Mapanganib na ngiti ang humulma sa labi Timothy at tumalin ang tingin sa lalaki. Let me introduce myself upang hindi ka na malito. Mariing naglapat ang mga labi ni Dennis upang pigilan ang pangangatal ng ibabang labi. Nakakatakot ang pagiging kalmado ng boses ng lalaki at hindi nakakagaan ng loob ang ngiti nito. Ako ang ama ng batang iniluwal niya. Pakiramdam ni Dennis ay bumagsak ang mga balikat niya dahil sa parang may mabigat na bagay ang biglang pumatong doon. Sa simpleng pakilala nito ay katumbas ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano nitong nalaman na ang tunay na ina ng batang nasa pangangalaga nito ay anak ng babaeng nasa larawan. Kailangan ko pa bang ulitin ang tanong ko? Kalmado pa ring tanong ni Timothy sa Ginoo. Nanlulumong umiling si Dennis. Sorry pero kailangan kong gawin iyon noon upang hindi tuluyang masira ang pangalan ko bilang doktor dahil na-blackmail na rin ang pinsam ko. Napatimbagang si Timothy at pilit na pinigilan ang sarili na masakal ang lalaking nakatali sa upuan. Pero sa isang ina na ninakawan ninyo ng anak ay hindi mo naisip na masisira ang buhay niya. Nagyuko ng ulo si Dennis, sorry, sa maniwala ka at hindi ay dala ko pa rin ang konsensya sa puso ko hanggang ngayon. Nasaan ang isa kong anak? Malamig na tanong ni Timothy sa lalaki at hindi na kailangang itanong ang tungkol sa kung ilan ang batang iniluwa ni Janina. Marahas na hag-angat ng tintin ni Walo Dennis at nagulat sa tanong ng binata. Hindi niya alam kung paano nalaman ng binata ang tungkol sa bilang ng bata. Wala kasing ibang nakakaalam ng tungkol sa bagay na iyon, kundi ang pinsan niya lang at girlfriend nito. Maging ang nurse na ang assist sa kanya noon ay walang alam dahil pinalabas niya ng operating room bago pa mailabas ang bata. Ang pumalit dito noon ay pinsan niya at panggap na nurse. Pero nakausap pa niya ang girlfriend ng pinsan nakaraang araw at wala naman naging problema ito. At ano ang kasarian ng isa kong anak? Dugtong ni Timothy sa tanong niya. Bababae, napilitan niyang tugon sa binata. Muling napatiimbagang si Timothy at confirm ang kambal ang anak niya. Galit na tumayo siya at pasakal na hinawakan ito sa liig kaya napatingala ang Ginoo. Walang kapatawaran ang ginawa ninyo sa mga anak ko. Papakiusap, lahat ay gagawin ko, pakawalan mo lang ako at huwag idamay ang pamilya ko. Marahas na pinakawalan ni Timothy ang liig ng Ginoo at sunod-sunod itong inubo. Hindi siya naawa dito, kung lang ay patayin niya ito sa sakal. Pero hindi niya dapat dumihan ang mga kamay niya. Naghihintay pa ang anak niya at kailangang mahanap ang isa pa. Tutungkol sa isa mo pang anak, hindi ko alam kung saan siya ipinamigay ng girlfriend ng pinsan ko. Hindi na niya napigilan ang sarili at nasuntok sa mukha ang Ginoo. Hindi pa siya nakontinto at sinipa niya rin ito sa tiyan kaya natumba ang huli kasama ang kinaupuan. Hayop ka! Mga wala kayong awa at hindi niyo na lang iniwan ang isang bata sa kanyang ina. Hinahapong napaubo si Dennis at namilip ng sakit sa likod at tiyan. Malakas pagkabagsak niya nauna ang likod at bumangga pa iyon sa bakal na upuan. Kailangan mong makipagtulungan sa akin upang mahanap ang isa kong anak dahil kung hindi ay buhay ng apo mo ang maging kapalit. Pananakot niya sa Ginoo. Please huwag ang apo ko. Gagawin ko ang lahat ng ipagagawa mo. Siguraduhin mong hindi makatunog ang pinsan mo at girlfriend niya na may alam na ako dahil hindi ako nagbibiro tungkol sa apo mo. Sunod-sunod na tumango si Dennis kahit masakit ang ulo at batok niya dahil sa pagkabagsak. Ang alam ng lahat ay nasa bakasyon ang anak mo at apo. Makakauwi lang sila kapag tapos na ang ipatrabaho ko sa iyo. Naiiyak na nagpasalamat si Dennis sa lalaki. Inalis na siya sa pagkatali sa upuan pero nilagyan naman ng kanina ang isa niyang paa upang hindi makatakas. Tawagan mo ngayon ang pinsan mo. Utos ni Timothy sa lalaki. Binigyan niya rin ng instruction kung ano ang sasabihin upang hindi maghinala. Hindi niya maaring direktang kumprontahan ang dalawa hanggat hindi alarm kung nasaan ang isa pa niyang anak ayaw niyang ilagay nuli sa panganib ang buhay ng isa pang anak. Marami kasi ang maaring mangyari at gawin ng dalawa kapag nalamang alam na niya ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Paul nang makitang tumatawag ang pinsan. Mabilis niyang sinagot iyon at pagalit na kinausap. Ano ba Ajil pinaggagawa mo sa buhay at tumawag dito ang asawa mo? Napatiimbagang si Dennis. Mas matanda siya kay Paul pero walang galang kung makipag-usap sa kanya. Tumikim siya bago sumagot.
Nalasing ako ng husto kagabi at dito na nakatulog sa bahay ng babaeng nakilala ko sa beer house. Pumalatak si Paul. Sabi na nga ba at babae ang dahilan kaya nawawala ito. Alam kong kumuntak na siya sa iyo, kaya tinawagan na kita. Kapag tumawag siyang muli, huwag mong sabihin ang totoo. Gusto kong pagtakpan mo ako dahil hindi pa ako makauwi. Bakit mo ako kinakasangkapan dyan sa kagaguhan mong ginagawa? Angin ni Paul sa pinsan, ikaw lang ba marunong ng garnit? Alalahanin mong malaki ang naitulong ko sa iyo noong ipinagpalit ninyo ang bata sa hospital. Pagalit ding singhal ni Dennis sa pinsan. Biglang nabawasan ang tapang ni Paul at Attorney Kim. Ako na ang bahalang nagdahilan sa asawa mo. Bilisan na mo paglandi mo riyan at umuwi na sa inyo. Alam niyang napangisi ang pinsan dahil mukhang nasuko siya rito. Maalala ko pala, nasaan na ang batang babae noon? Nangunot ang noo ni Paul at mukhang nagdududa. Bakit na itanong mo? Naalala ko lang dahil biglang napag-usapan natin. Pagsusungit ni Dennis. Huwag mo nang alamin, buhay mo na lang initindihin mo at kung kailan tumanda ay saka ka lumandi. Nainsulto si Dennis sa sinabi ng pinsan at namura niya ito dahil tinawanan pa siya. Nang wala na ito sa kabilang linya ay muling bumalik ang kaba sa dibdib niya dahil hindi nakuha ang gustong sagot ng lalaking bumihag sa kanya. Manatili ka dito hanggat hindi ko pa nahahanap ang isa kong anak. Malamig na ani Timothy sa kainiwan na ang lalaki. Nagulat si Janina nang paglabas ng silid ay naroon sina Jezabel at Tyrone. Ang taong inaasahang nagbabantay sa kanya wala kaya nakaramdam siya ng dismaya. Gising ka pala. Pasensya na ang nangialam na ako sa kusina at nagluto ng lunch natin. Nakangiting lumapit si Jezabel sa kaibigan. Salamat, kanina pa ba kayo rito? Tinawagan ako ni Timothy kanina at ayaw na maiwan lang mag-isa dito. May importante lang siyang pinuntahan at babalik din iyon agad. Paliwanag ni Jezabel. Pilit nang umiti si Janina sa dalaga at naglakad na patungo sa kusina. Magliligpit sana siya ng kalat ngunit nalinis na iyon. Napahaba ang tulog niya at hanggang ayaon ay medyo mabigat ang pakiramdam. Huwag kang mag-alala at tinulungan ako ni Tyrone dito sa kusina. Siya ang nagbalat ng gulat at hiwa sa karne, muling napangiti si Janina sa kaibigan. Alam niyang takot ito sa kutsilyo pero mukhang unti-unti nang nagagamot iyon sa tulong na rin ni Tyrone. Sumasailalim din sa psychiatrist ang kaibigan upang matulungang mawala ang mga kinatatakutan nito sa buhay. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto. Ako na ang magbubukas. Mabilis na tumayo si Tyrone at tinungo ang pinto. Sinilip muna mula sa maliit na butas na nasa pinto kung sino Gibbons nasa labas bago binuksan iyon. Kumusta dito? Tanong agad ni Timothy nang bumukas ang pinto at mabilis na purnasok sa loob habang hinihubad ang coat. Kagigising lang niya, ani Tyrone at bumalik sa sala. Umaliwalas ang aura ng mukha ni Timothy nang makita si Janina sa kusina. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap. Sorry kung iniwan kita kanina. Nahihiyang umiti si Janina at hindi alam ang iakto dahil may audience sila. Pare, huwag mong inggitin ang asawa ko. Biro ni Tyrone sa kaibigan at nilapitan ang asawa. Napakamot sa ulo si Timothy sa kadahan-dahang bumitaw ng yakap sa dalaga. Nagpasalamat siya sa mag-asawa at hindi iniwan si Janina. Bonus pa at nagluto ang mga ito pa ng halian nila. Tama lang dahil gutom siya. Pagkagaling kasi sa hideout ay dumiritso na siya dito sa pad ng dalaga. Habang kumakain ay napatitig siya kay Janina, nalulungkot siya para dito pagkaalala sa isa pa nilang anak. Wala man nang itong idea na may isa pa palang buhay na nailayo dito noon.